became one of the world's greatest singers. And you know who was that boy? Enrico Caruso. I don't know, kilala niyo si Enrico Caruso? Yung tenor na napakataas talaga ng boses. Pag sinabing Caruso, wow, makabasag chandelier ang boses niya. Kaya nga dyan natin makikita, the teacher discouraged him, pero the mother saw the greatness in his son. Only mothers can see. Kaya nga, dyan natin makikita na ang mga nanay may ibang touch sa anak. I really don't know. Ang mga nanay, nung inilabas niyo ang anak niyo, paligsahan ng pagwapuhan at pagandahan. Sigurado ako, sasabihin ng mga nanay na narito, pinakagwapo, pinakamaganda ang kanyang anak. Tama ba? Walang katulad ang kagwapuhan at kagandahan ng inyong mga anak. Yan man ay itapat sa pinakagwapo at magaganda sa mundong ito. Pero sa inyong paningin, sila ang pinakamaganda at pinakagwapo. Ipaglalaban nyo ng patayan yan. Di ba? Bakit? Kasi ibang magmahal ang nanay eh. Okay, anyway, tatay, pasantabi muna ha. It's Mother's Day. Darating ang time, may Father's Day kayo. Okay, everybody heard about a man whose name is Martin Luther. Kilala natin si Martin Luther. But who knows the name of his mother? Walang nakakakilala sa nanay ni Martin Luther, the wife of a coal miner who often went hungry so that the little Martin might attend school. Para itong si Martin Luther ay maka-attend ng school. Who can forget the sacrifices of our mothers? Sino nga ba ang pwedeng makalimot sa sakripisyo ng mga nanay? Sino nga ba ang makakalimot sa mga, sabi nga sa mga pagpapagal at pagpupuyat ng mga nanay? Can you still remember the loving hands? Sabi nga, the loving hands and the healing, sabi nga, healing hands of your mother? Naalala niyo po ba yung loving hands at healing hands ng inyong nanay? Sino po dito ang nakakaalala pa ng loving hands at healing hands ng inyong nanay? Kapag ikaw ay may sugat, nanay. Yung mga babaeng nanganganak, nanay ang tinatawag ng iba, buti na lang pag na-born again, Lord na. Di ba? Pero pag manganganak daw, nanay ang tinatawag eh. Pero merong ibang klaseng touch ang nanay. I remember, ang mother ko po, siya ay talagang sasabihin kong very domesticated mother. Very domesticated, talagang laging sa bahay. Ang kanyang killing time ay magsulsi ng damit. Wala siyang time para sa kapitbahay, wala siyang time para kung saan-saan. Lagi lang siya nagtatahi sa bahay pag halimbawang wala kaming susuotin na talagang butas o sira. Lagi na lang siyang magtatahi. At pag sa bahay, lagi mo siya makikita sa kusina, naglilinis, nandun naglalaba. Ganun ang mother ko. I remember nung time na ako ay 10 years old, na ako ay kumuntik ng magkaroon ng polio. Noong 1960s, napaka-rampant ng polio. Ang daming na polio at that time. Rampant noon. And that time, sabi ko nga ganon, kung wala yung loving touch ng isang mother, sigurado ako, 2 pa ako ay nagka-polio. Alam niyo kung bakit? Nilagnat ako ng mataas. I remember that time, 10 years old ako. Mataas ang lagnat ko. Pagkatapos, hindi ko na maituntong sa sahig ang aking paa. Parang wala ng lakas. Wala na completely. And then, ang ginawa ng mother ko, kasi nababalitaan niya ang daming ine-injection na ng polio vaccine, pero wala rin nangyari. Ang ginawa ng mother ko, talagang hinihilot niya ang paa ko everyday. Mag-iinit siya ng tubig, yung kanyang isang paraan ng the healing touch of a mother. Mag-iinit siya ng maraming tubig, sa isang balde lalagyan niya ng maraming asin. At ibababad niya ang paa ko doon na hindi ko nararamdaman kahit mainit dahil unti-unting namamatay ang nerve at muscles ng paa ko. Dahil polio. Alam niyo yung polio, yung lumiliit yung paa. And then after that, kung saan ako pupunta, kakargahin niya ako. Pupunta ako sa banyo, kakargahin niya ako. Doon sa baba ng bahay namin, kasi taas-baba, may interswelong tinatawag, maliit na room. Doon ako madalas. Pupunta ako sa kusina, bibit-bitin niya ako, kakargahin niya ako. Punta ako sa banyo, kakargahin niya ako, papaliguan niya ako.
Pagpunta ko sa taas, kakargahin na naman niya ako, doon niya ako dadalhin. Kitang-kita ko yung habang ginagawa niya, nakatingin ako sa kanya, and I am so blessed with the little mind that I have. Sobra akong blessed. Nung time na napansin niya, medyo pinapawisan na ang aking paa, nilalagyan niya ako ng Boy Scout na medyas. Remember yung mga Boy Scout na medyas na makakapal? Naalala ko noon, inalis niya yung Boy Scout medyas ko noong 10 years old ako, tapos mainit ang araw tanghaling tapat, inakay niya ako sa labas, at ang sabi niya, magpapaa ka, lalakad ka sa init ng simento para yung init ma-absorb ng paa mo. And you know what? I can feel the heat in that cement. Dahil nag-umpisang mag-absorb yung paa ko ng healing touch ng Diyos at ng nanay ko. God is so good. God is so good. Kaya nga, as I remember my mother, we were so blessed. So blessed. Sapagkat kahit sa panahon na nag-aaral kami, Ma, ano ba yung Spanish ng ganito? Ano ba yung English ng ganito? Na magpapaturo kami, talagang siya yung parang talagang masasabi mong first teacher mo sa buhay mo. And we were so blessed with her. Naalala ko, ng panahon na siya ay talagang inaalagaan kami. May malaki kaming mosquito nets. Remember yung kulambong malaki? Malaking malaki kami mga maliliit na mga anak ay nandoon sa malaking kulambo. Pagdating ng 6 o'clock, lahat kami huhugasan na niya, papalitan ng damit o papaliguan pagkatapos ng maligo ng umaga. Sa alas 6, lahat kami papaliguan na niya. Tapos pagkakain, papanik na kami. Doon kami sa malaking kulambo naglalaro. Lahat kami nandun. Yung mga maliliit na magkakasunod. I remember those days. And what she did to us ay nagbigay ng unity in the heart namin mga siblings na magkakapatid. Kasi meron siyang ginawa na talagang napakalaking, sabi nga, united talaga kami. And I believe, dumaing ka lang ng konti sa kanya, andun agad ang healing touch niya, hihilutin ka niya. Hanggat hindi ka sumusuko sa hilot niya at sinasabi mo, tama na, hindi ka niya titigilan, hihilutin ka niya ng hihilutin. And that was my mother. Siya yung mother namin. And I believe it was the healing touch of a mother. Na tunay na hindi mo makakalimutan the loving touch of a mother. She can feel the pain in your heart. She can feel the pain in your body. And my personal testimony ay masasabi ko, we were so blessed. We had a mother like her. Now, how can we ever forget our mothers? Meron ba? Meron bang nakakalimot sa nanay? Are you blessed with your mother? Napakahalaga niyan. They are the true gifts of heaven to us. Kaya nga, we have to honor our mother. Honor them. Let's open our Bible sa 2 Kings chapter 4. Let's read from verse 8 hanggang uunti-untiin natin para ating manamnam. Let's read tayo po lahat ay tumayo. Chapter 4, verses 8. Hanggang 17. Let's read. One day, Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there, who urged him to stay for a meal. So whenever he came by, he stopped there to eat. She said to her husband, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Let's make a small room on the roof and put it in a bed and table, a chair and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us. One day when Elisha came, he went up to his room and lay down there. He said to his servant Gehazi, call the Shunammite. So he called her, and she stood before him. Elisha said to him, tell her, you have gone to all this trouble for us. Now, what can be done for you? Can we speak on your behalf to the king or the commander of the army? She replied, I have a home among my people. What can be done for her? Elisha asked. Gehazi said, well, she has no son, and her husband is old. Then Elisha said, call her. So he called her, and she stood in the doorway. About this time next year, Elisha said,
you will hold a son in your arms. No, my Lord, she objected. Don't mislead your servant, O man of God. But the woman became pregnant, and the next year, about that same time, she gave birth to a son, just as Elijah had told her. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Dito po makikita natin, this Shunammite woman ay merong ibang klaseng puso pagdating sa mga bagay tungkol sa Diyos. And I believe, number one na dapat po nating makita, ang sabi nga po dito, this woman was a well-to-do woman. Siya ay mayaman. And then, pansin niya po na every time na si Elisha ay pupunta sa Shunem, dito po makikita natin na meron siyang ibang perception about Elisha. Ang sabi niya sa kanyang asawa, she told her husband, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Let's make a small room on the roof and put it in a bed and a table, a chair, and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us. Na dito po nakita natin ang babaeng ito, dito na itong Shunammite woman, she can perceive things about God. May napansin siya kay Elisha that this man who always passed by on our house, he is truly a holy man of God. And I believe, number one na dapat po nating makita to the mothers right now, God bestowed spirituality in her. Ang Diyos ay nagbigay na spirituality sa mga mothers. Sa mga mother ay nagbigay ang Diyos ng something na spirituality. I-observe niyo po, sino ang karamihan na unang naboborn again sa loob ng family? Nanay o tatay? Ano ang na-observe nyo? Sino ang unang naboborn again in the family? Is it the mother or the father? Ha? What? Sa inyo? The mother. Yung iba? Yung iba ay father. Pero mas marami akong kilala na unang naborn again inside the family ay the mother. Pero bakit merong ganong, sabi nga, ratio, mas marami ang unang nakakilala ay mother. Bagamat marami nakakilala rin mga father, pero mas marami sa ratio ng 1 to 10. Siguro 7 ang nanay, 3 ang tatay. Bakit nga ba ganun? There's a great truth. Women are most of the time spiritual than men. Ako, honestly, I can attest to it. Sa dami po ng kilala ko, na miniministeran ko, mas maraming babae ang spiritual than men. Hindi ko sinasabi ang tatay hindi spiritual, pero pag naborn again yan, grabing spiritual niyan. Pero karamihan ng unang nakaka-encounter sa God ay mga babae. Sino ang nagtuturo sa mga anak mag-pray? Who told you and teach you how to pray? Ha? Sino ang nagtuturo sa iyo, anak, mag-pray ka? Mother. Mother pa rin, di ba? Sa iba, father. Okay. In other case, father. Pero, majority ng mga unang nakakilala ay mother at ang mother nagsasabi sa anak, anak, mag-pray ka. Pero may mga tatay talaga, talaga naman alam ko, sa maraming mga tatay din na naborn again, sila rin yung talagang may spirituality. Pero marami kasi, ang unang nakakilala ay mother. Parang mas madaling lumapit agad ang nanay sa Panginoon. Sino ngayon ang mas influencer at inspirer sa loob ng family? Kapag ikaw ay nagpe-fail, nagkakaroon ng frustration, nagkakaroon ng kabiguan, nagkakaroon ng mga problems, sino ang mas madalas nilalapitan ng anak? Father o mother? Sino dito ang una nyo nilalapitan? Mother. Pakitaas nga ang kamay ng una lumalapit sa mother kapag merong problema. At sino dito ang lumalapit sa father? Okay, 3. Okay, sino pa? 3 lang. O di paano ngayon? Talagang mas marami mother. Okay, diyan natin makikita na talagang malakas ang influensya ng mother pagdating sa mga things about God. A mother is our first teacher. And sabi nga po, merong sa isang London editor na nag-submit sabi nga a London editor submitted to Winston Churchill for his approval of the list ng those who, sabi nga talagang naka-impluensya sa kanyang mga teacher niya. Si Winston Churchill. Pero ibinalik ni Winston Churchill ang listahan
Ang sabi ni Winston Churchill, sino si Winston Churchill? Kapitbahay natin? Sino siya? As you remember your history. Ha? Prime Minister? Ano si Winston Churchill? Sino po dito kilala niyo si Winston Churchill? Ha? Okay. Naalala niyo po sino siya? Wala po? Ano? Prime Minister of? Nang ano? Okay, now, he was a great leader of his nation, pero ibinalik niya ang kanyang sinubmit nitong sa mga editor ng London na talagang sabi niya, "You have omitted to mention the greatest of my teachers." And who was that teacher? My mother. Kaya nga, sabi niya, hindi niyo isinama ang nanay ko. Binalik niya. Si Thomas Edison, ang sabi ni Thomas Edison, who was Thomas Edison? Inventor of the light bulb. I did not have my mother long. Ang sabi niya dito, kaunting panahon lang daw niya nakasama ang mother niya. But she cast over me an influence which has lasted all my life. I should never likely become an inventor. I was always careless boy, and with a mother of different mental caliber, I should have turned out badly. But her firmness, sweetness, her goodness were potent power to keep me in the right path. My mother was the making of me. Wow. Kaya nga dyan natin makikita, maging si Thomas Edison na impluensyahan ng kanyang mother. The memory of her, said Thomas Edison, will always be a blessing to me. Kaya nga po, napakalaking bagay na tayo binigyan ng mga mother ng ating Diyos. Let's open our Bible ang Proverbs 31. Proverbs 31, 28 to 31. Proverbs 31, 28 to 31. Let's read together. Proverbs 31, 28 to 31. Let's read. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive, and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. Give her the reward she has earned, and let her works bring her praise at the city gate. Praise God. Dito po pinapakita sa atin, nang sabi nga ng author nitong Proverbs, napakaganda ang description, ang tawag nga dito ay superwoman. Kasi kung babasahin natin, napakasipag ng babaeng ito eh. Parang yung araw ginagawang gabi at yung gabi ginagawang araw. Ganon ang kanyang description. Pero napakalaga po yung spirituality ng babaeng dinidescribe ng author. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Maraming mga babaeng gumawa ng magandang bagay, pero nalagpasan mo ang mga ginawa nila. Kaya nga, sabi niya dito, charm is deceptive and beauty is vain. But the woman who fears the Lord is to be praised. Ang babaeng may takot sa Diyos ay kapuri-puri at ibigay ang talagang reward that she has earned. Na sila ay bigyan natin ng talagang sabihin natin na talagang pasasalamat at talaga expression of our gratitude to them. How many of you, children, na nagpasalamat sa mami nyo, sa mama nyo, sa nanay nyo, na nagpasalamat kayo sa lahat ng mga effort nila? How many? Kaya ang mga anak dito, you remember the goodness and the caring and loving touch of your mother. Sino po dito ang nakakaalala? Sino po dito ang nagpapasalamat madalas? Ang nakakalungkot po sa panahon ngayon, pag Valentine's Day, ang nabibili, girlfriend, ang nanay, hinihingan pa ng pera, at minsan, hindi man lang sinabi, Happy Valentine's Night, o birthday ng nanay, hindi man lang nahalikan kahit kapraso.
And you know what? Ang sabi ko nga, nakakalungkot na many times ang mother dahil sa sobrang misan pang-unawa, siya yung madalas ay talagang nane-neglect at napapabayaan i-appreciate. Kaya nga, ang mga mother ay talagang napakalaga sa buhay nating lahat. Katulad ng mga lalaking ito na nagpatotoo, sila Churchill, maging sila Thomas Edison, ay nagsabi na talagang ibang klase ang touch ng mother nila sa kanila. This was the picture of the woman who fulfills the commands of the Lord. Makikita po natin, the woman's spirituality made her home happy. Kapag ang isang tao, ang isang nanay ay spiritual, nagagawa niyang masaya ang kanyang tahanan. Because without God, a home will never be a home, but it is only a house to many. But with a spiritual mother, the house will become a home. Kaya nga, nandun ang Diyos sa bawat tahanan. The fear of the Lord, ito ang nagdadala sa loob ng tahanan ng enjoyment, ng success, ng victory in the home. At madalas, ang nagiging instrumento ay mother. And I believe, maraming nanay nagiging instrumento. Maraming tatay nagiging instrumento, pero maraming nanay nagiging instrumento. A woman's spirituality ay nagsusurround ng treasure sa kanyang tahanan. Kaya nga, napakalaga sa buhay nating lahat, yung spirituality ng isang babae na aapektuhan ang kanyang tahanan. Kapag ang isang babae ay spiritual, maaapektuhan ang kanyang tahanan. And I believe, kapag ang babae spiritual, with all the impossible character ng husband, dahil hindi pa mananampalataya, nagiging intact ang family dahil sa spirituality ng mga wife or ng mothers. Kaya nga, I believe, maraming epekto ang spirituality ng isang nanay sa loob ng tahanan. Katulad ng babaeng ito, I perceive that this man who passes by always in this place is truly a man of God. Can we give him a room so that he can stay in our house? Ibig sabihin, winelcome niya ang propeta ng Panginoon sa Elisha. And you know what? Dito pinakita sa atin na nagkaroon ng reward ang mag-asawang ito because they welcomed the prophet of God. According sa Matthew 10:41 to 42 says, Matthew chapter 10, 41 to 42, dito po ay makikita natin kung paano kapag ang isang tayo nagwe-welcome ng mga anak ng Diyos sa loob ng kanyang tahanan. Matthew chapter 10, 41 to 42, let's read together. Anyone who receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. And anyone who receives a righteous man because he is a righteous man will receive a righteous man's reward. 42. And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones because he is my disciple, I tell you the truth, he will certainly not lose his reward. Praise God. Na ibig sabihin, kapag ikaw ay nagpatuloy o talagang nagpahayag ng hospitality sa mga anak ng Diyos, though hindi siya propeta but a righteous, a disciple of the Lord, you will receive a reward from heaven. Hindi nalilimutan ng Diyos ang iyong ginagawa. Kaya nga dyan natin makikita napakalaking bagay ito na ipinakita sa babaeng ito. Sabi nga ni Elisha, Gehazi, ano nga ba ang pwede nating gawin sa babaeng ito? Dahil napansin ko na sobra siyang mabuti sa atin. Sabi nga dito, tell her you have gone to all this trouble for us, na talagang ikaw ay nag-spend ng so much time with us, pinaglilingkuran mo kami, pinagluluto pag kami narito. Pwede bang, meron ka bang pangangailangan na pwede namin ilapit sa hari o sa commander of army? Ang sabi ng babaeng to, I have a home among my people. May tahanan po ako sa aking sariling, sa aking kababayan. Napansin ko, babaeng ito, the well-to-do wife na ito, kontento siya kahit wala siyang anak. Sabi niya, may tahanan ako, okay na po ako. Wala po akong, pangangailangan. Na parang halos ganun na sinasabi niya, I have a home with my people. Meron akong tahanan na parang okay na po ako. Alam niyo, ito isang issue na napakaganda. Ang sabi nga po, naririnig ko ito sabi ng mga tatay, mga asawa,
ang mga babae daw ay mga shopaholic. Mahilig mag-shopping. Na talagang puro bili ng bili, bili ng bili. Na meron palang ganito, gusto, bibili na naman ng ganito. Na minsan ng mga asawa ay pag nagsha-shopping daw ang babae, tatabi na lang sa isang upuan at i-standby doon at hanggang matapos ang babaeng mag-shopping. Pero hindi lahat ng babae ganon. Ang babaeng ito, I have my home, okay na po ako. May bahay po ako, okay na po ako. Ano ibig sabihin? Merong spirit of contentment ang babaeng to. And you know what? Mga kapatid, kapag we have the spirit of spirituality, the spirit of spirituality will give you the spirit of contentment. Mapapansin mo, kontento ka sa anumang bagay na nasa sayo, madali kang maging masaya, hindi ka masisilaw sa mga kinang ng mga bagay na nasa mundo. At this woman, not only spiritual woman, but she had the spirit of contentment. I have a home, and that's okay with me. Pero ang sabi nga ni Elisha, wala po yung anak eh. Na dito po ipinapakita sa atin, na totoo ang sabi ng Bible, godliness with contentment is a great gain. 1 Timothy 6, chapter 6. Godliness with contentment is a great gain. Ito po ang bunga ng spirituality ng sinumang babae na talagang nabubuhay, na talagang ang Lord ang pangunahin niya. You will have the spirituality na talagang meron kang contentment. Kontento ka. Ang sabi po dyan, but godliness with contentment is a great gain. Malaking pakinabangan kapag tayo po ay talagang godly, sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng contentment. Verse 7, ang sabi po dyan sa verse 7, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. Sabi nga dumating sa mundo na wala tayong daladala, at wala rin tayong dadalhin pag tayo namatay. And you know what? This is the key. Kapag po nais natin makontento, madali tayong masiyahan, ito ay isang issue sa buhay nating lahat. Be spiritual. Maging spiritual woman of God tayo. Sapagkat ito'y mahalaga sa buhay ng bawat isa. Sapagkat kapag tayo po ay spiritual, nothing can satisfy you except your God. Si Susanna Wesley, siya isang anak ng doktor, pero siya ay merong 19 na anak. Napakakonting anak, 19. 19 children na mayroon si Susanna Wesley. Sa panahon na siya ay nabiyuda, si Susanna Wesley ay talagang nagsikap na madala ang kanyang mga anak na 19 sa presensya ng Diyos. Si Susanna Wesley ay talagang isang dakilang nanay. Nang panahon ni Susanna Wesley ay hindi uso ang mga electric stove, hindi uso ang gas stove. Ang uso nun ay yung mga stove na lalagyan mo ng kahoy o uling at hihipan mo. Hanggang pati mukha mo'y may uling. At sa panahon niya ay hindi uso washing machine, hindi rin uso yung mga flat iron na talagang di kuryente. Ang uso nun ay di uling. Lahat ay di uling. Pero alam po ba niyo, with all the time na kanyang ini-spend sa 19 niyang anak, 19 children, si Susanna Wesley, according sa history ni Susanna Wesley, meron siyang isang oras na iginugugol sa bawat isang linggo para sa isang anak niya. Siya ay may 1 hour to each child niya. At si Susanna Wesley ay meron siyang rocking chair. At doon yung kanyang killing time, panahon na siya ay talagang magpapahinga, hindi pahinga, kundi siya ay nananalangin sa Diyos. At kapag yung kanyang apron ay itinabo na at kinover na niya sa kanyang mukha, habang siya ay nasa rocking chair, the older Wesleys ay sasabihin sa mga little Wesleys, shh, Mama is praying. Quiet, Mama is praying. You know what? Nakita ng mga anak niya kung paano siya naging mapanalanginin at nagbibigay ng time sa Word of God. At hindi katakataka, siya ay nag-raise up ng mga great men of faith in the arena of faith. John Wesley, Charles Wesley. Yung mga kilala mga Wesley
ay talagang galing sa womb ni Susanna Wesley. Na yung mga anak niyang babae naging asawa ng mga manggagawa rin ng Diyos. Kaya nga dyan natin makikita na yung material possession, hindi ito nagsasabi na pwede ka na maging spiritual. Sapagkat dito po ay pinapakita sa bawat pangyayari sa buhay nating lahat, tayo po ay napakahalaga. Let us all be spiritual. To the mothers and to the fathers. No. Behind every man's success, who? Behind every man's success, sino po yun? A woman. And behind every man's failure, sino siya? A woman also. Remember in the Bible? Si Jezebel? Sino ang nagpabagsak kay Ahab the king? The wickedness of Jezebel. At sino rin ang nagpabagsak sa presidente ng Argentina sa panahon na nagkaproblema ang kanilang bansa? Sino yon? Si Evita Peron. Kaya nga, di ba may awit na, Don't cry for me, Argentina? Di ba na ano sila doon? Na remember? At sino rin na naging problema sa bansa natin? Behind every man's success, a woman. And behind every man's failure is a woman. Malaki ang bahagi ng babae sa buhay ng lalaki. To the young people here, choose a godly woman. To the young people, naiibig ha? Alam ko, mga kabataang lalaki, iibig kayo, pipiliin nyo ang godly woman. Sapagkat mahalaga yan sa buhay nyo. Mahalaga yan. Kaya nga, dito ay pinapakita sa atin, tama ang Proverbs 14.1. Ang sabi ng Proverbs 14.1, Kawikaan 14.1, ito po, the wise woman builds her house. Ang matalinong babae ay magtatayo ng kanyang tahanan, but with her own hands, the foolish one tears her down. Kapag ang isang babae talagang foolish, siya magpapabagsak sa kanyang pamilya. What is your ideal woman? Kayong mga kabataan, what is your ideal woman? I just pray, pag mag-aasawa na ang inyong mga anak, sasabihin ng mga anak niyong lalaki, Mom, I want to marry a woman like you. Di ba? Ma, gusto ko makapag-aunay, gusto ko makapag-asawa, makapag-asawa ng katulad mong babae. Na talaga nakita niya yung spirituality ng kanyang mother. Sapagkat the strength of a woman is her dignity. Sapagkat hindi ito nanggagaling sa achievements niya, kundi ito yung resulta ng reverence niya for God. Sa ating society, napakalaking faktor ang physical appearance. Sa ating lipunan, ang physical appearance ay malaking factor. Pero, we may be surprised, na talagang we will be surprised, na kung ma-realize natin, dito sa Proverbs 31, never na mention ang attractiveness ng babaeng iyon. Never. Walang binanggit na attractiveness sa itsura dito sa description ng Proverbs 31. Na dito po makikita natin ng time na si Elisha ay nakipag-usap sa babaeng to, I have a home among my people. Kaya nga, walang kibuna sa Elisha, parang kontento ang babaeng ito eh. Now, mga babae, kontento ba kayo? Kahit wala kayong bagong gadget, okay lang? Ha? Kahit wala bang mga bagong damit, okay lang? Praise God. Now, sabi nga ng yung mga, ano natin noon, mga ginagawa ng mga kabataan na may mga quotation, may mga motto. Ano ba tawag natin doon? Ha? Islam book. Sabi ng mga sa Islam book natin, time is gold. Ayan. Yung mga Islam book noon, ano, di ba? Yung mga love, sabi nga, is blind. Yung mga, pero nakasulat sa Islam book, beauty, simplicity is beauty. Meron din ganon. Ngayon, yung babaeng ito, bagamat siya'y mayaman, meron siyang simplicity of heart,
pero may spirituality. Ace yun. Kaya nga, ang sabi niya dito, anong gagawin natin sa kanya, Gehazi? Ang sabi ni Gehazi, napansin ko po, wala siyang anak. Sabi ni Elisha, call the woman, tawagin mo siya. And then, lumapit ang babae, yung Shunammite na woman. Ang sabi ni Elisha sa kanya, about this time, next year, sa panahon na ito, ikaw ay magbubuntis. And next year, you will hold a son in your arms. Hahawak ka ng anak na lalaki sa iyong kamay. Ano ang sabi niya? No, my Lord, she objected. Don't mislead your servant, O man of God. Huwag po kayo magsinungaling sa akin. Alam niyo kung bakit matanda na asawa niya eh. At sigurado may edad-edad na siya eh. Parang iniisip niya, parang imposible magkaanak pa siya. Ang tagal na niyang may asawa, pero hindi siya nagkakaanak. Pero ang sabi nga dito ni Elisha, but the woman became pregnant, and the next year, about that same time, she gave birth to a son, just as Elisha had told her. Nagkaanak ang babaeng ito. Dito po makikita natin, the spirituality of this woman was rewarded by God. You know what? Mothers, your spirituality will be rewarded by God. Mapapansin mo, i-reward ka ng Panginoon, may paraan ng God para i-reward ka. Now, how can we develop spirituality in our life, in our walk with God? One, come closer to God every day. Lumapit tayo sa Diyos every day, father, mother, teenagers. If you want to develop spirituality in you, lalo tayong lumapit sa Panginoon every day, come closer to God every day. Come closer to the flame of His Spirit, na tayo patuloy na lumapit sa apoy ng Espiritu Santo ng Diyos. Come closer to the Word of God. The Word of God must be your daily meditation every day. Let's value God in everything that we do. Kaya nga kapag ginawa po natin ito, the Lord that has given us spirituality in us, He will develop it. I-develop ng Diyos ang spirituality. Na kinakailangan maging spiritual man and woman of God tayong lahat. Amen? Mahalaga ito sa buhay nating lahat. And secondly, basahin po natin ang verse 18. Verse 18 hanggang 28. Unti-unti po natin kasing binabasa eh. 18 to 28, let's read together. The child grew, and one day he went out to his father who was with the reapers. My head, he said to his father. His father told a servant, carry him to his mother. After the servant had lifted him up and carried him to his mother, the boy sat on her lap until noon, and then he died. 21. She went up and laid him on the bed of the man of God, then shut the door and went out. She called her husband and said, please send me one of the servants and a donkey so I can go to the man of God quickly and return. Why go to him today? He asked. It's not the new moon or the Sabbath. It's all right, she said. She saddled the donkey and said to her servant, lead on, don't slow down for me unless I tell you. So she set out and came, tayong lahat, to the man of God at Mount Carmel. When he saw her in the distance, the man of God said to his servant Gehazi, look, there's the Shunammite. Run to meet her and ask her, are you all right? Is your husband all right? Is your child all right? Everything is all right, she said. When she reached the man of God at the mountain, she took hold of his feet. Gehazi came over to push her away. But the man of God said, leave her alone. She is in bitter distress, but the Lord has hidden it from me and has not told me why. Did I ask you for a son, my Lord? She said, didn't I tell you, don't raise my hopes? Diyan na muna tayo, mga kapatid. Dito po makikita natin, dumating ang problema sa babaeng ito, kasama ng kanyang asawa. The only child that they have ay nagkaroon ng problema. Siya'y nagkasakit. Pero tingnan niyo ang senaryo. Nang sinabi ng bata, Father, my head is aching. Masakit na masakit, sobrang ulo ko. It might be
tumor o kaya cancer sa utak. Di pa na wala explanation ng Bible. Masakit ang ulo ko. Ang sabi ng tatay sa kanyang katulong, dalhin nyo sa nanay. Napansin nyo? Dalhin nyo sa nanay. Bakit nga ba, pag may sakit ang anak, dalhin mo sa nanay? Mother knows best? Ano pa? Bakit nga ba? Dalhin mo sa nanay. Eh di ba napakadali na yung tatay ang magkarga? Pero inutusan ng katulong at dalhin mo sa nanay. Napansin nyo, merong ganun senaryo. And then, dinala sa mother yung anak. After sabi nga po dito, dinala yung anak. After the servant had lifted him up and carried him to his mother, the boy sat on her lap until noon and then he died. Morning until noon, yung batang lalaki ay namatay sa lap ng kanyang mother. Na yung mother ang siyang humihilot, ang mother ang nagke-care, ang mother ang nagbibigay ng encouragement, ang mother nagpe-pray dun sa bata, ang mother ang nagli-lift up sa bata sa Lord. Yung mother. Alam niyo mga kapatid, hindi aksidente ito, sinulat ito. Eksakto pa tayo sa ating pinag-aaralan, Mother's Day ngayon, eksakto talaga tayo dito. Now, ang sabi po dito, talaga namang siya yung talagang humihilot, masakit ang ulo, patuloy na siya yung pumipili siguro magpakain, pero the boy died. After the boy died, she went up and laid him on the bed of the man of God, then shut the door and went out. Ito po ang napansin ko. Ang babaeng ito, she had that stability, the strength in her heart. Napansin nyo? Malakas ang loob. God bestowed stability in the heart of the mothers. May inilagay na stability ang God sa puso ng nanay. Na kung saan napansin natin ang babaeng ito, hindi siya talaga naging emotional that time, pero I believe ang babaeng ito may strength from within sa kanya. Namatay ang bata, saan niya dinala? Saan niya inihiga? May sariling kwarto yung bata, mayaman yan. Saan niya inihiga? Sa higaan ni Elisha. Why? She believes something good is going to happen. Amen? Now, nung inihiga niya sa kwarto ni Elisha at inihiga niya sa kama, tinawag niya ang kanyang asawa sa verse 22, "Please send me one of that servants and the donkey so I can go to the man of God quickly and return. Ipahiram mo ako ng isang asno at kami babalik kaagad." Ito ang sabi ng tatay. "Why go to him today?" He asked. "It's not the new moon or the Sabbath. It's all right," she said. Pansinin niyo, yung tatay, para bang, bakit ka pa pupunta? Hindi naman new moon or Sabbath. Ba't maaabalahin yung man of God? But you know what? If there is somebody na naniniwala tungkol sa salitang hope, there is hope in God, ang babaeng ito. May paniniwala siya. And I believe, the Lord doesn't give, hindi lang spirituality ang nilagay ng Lord sa babae ito, but stability. Stable ang kanyang emotion at that time. And then sabi niya, babalik kami. Kaya nga dyan natin makikita, the spiritual strength of this woman was manifested at this point of great trial sa kanyang buhay. Her emotion was immovable. Compose ang emotion niya. She knew what to do in times of great trial. Do you believe there are times ang mga lalaki mas madaling maepektuhan ng emotion? Sino po dito ang naniniwala malalaki ay mas emotional? Ha? Mga lalaki, sino po dito ang aamin na mas emotional kayo? Ayun, sa taas. Sino po dito yung naniniwala, mga lalaki emotional din kayo? Ayun. Ayun. Sino pa ang aamin with all your heart? Naniniwala ba kayo na merong emotional strength ang mga babae? Sino po dito mag-agree? Your wife has emotional strength. Ayaw? Naniniwala kayong may strength yung inyong wife na katabi nyo? Kaya nga dyan natin makikita, pinatunayan mismo ng Bible,
na merong emotional strength ang babaeng ito? Ito ang tanong. Kapag nabibiyudo o nabibiyuda, sino ang una nag-aasawa? Lalaki, di ba? Bakit kaya? Kahit lolong-lolo na yan, 80 anyos, 90 anyos, naghahanap yung mapapangasawa. Pero yung mga karamihan na nabibiyuda, karamihan ha, hindi ko sinabing lahat, karamihan, anong ginagawa pagkatapos mabiyuda? Saan nakafocus? Nagpapalaki ng anak. Naalala ko noon, nung elementary kami, dito sa Padre Zamora Elementary School, may mga naging guru kami, mga Candelario brothers and sisters. Sila'y 5 yata, as I remember, mga naging guru. Pero ang mother nila ay labandera. And you know what? Sa paglalaban ng ina, pinagtapos ang 5 anak, siya'y byuda. Hindi nag-asawa. Talagang nagtapos sa mga anak, naging guro. Kaya nga sabi ko, nakakatuwa naman. Na dito makikita natin na ang babae ay talagang binigyan ng Panginoon ng katatagan sa emotion. And sino ang nagdadala ng bata for 9 months? Nakakita na ba kayong lalaking buntis? Wala, no? Okay, for 9 months, ang mother nagdadala. And you know what? Iniisip ko, kung halimbawa kaya ang lalaki nagbubuntis, kunwari, yung matris ay nilagay sa lalaki. Kamusta kaya ang maraming lalaki sa 9 na buwan na pagdadala? Na-imagine nyo ba yon? Kung halimbawa ang lalaki ang siyang magiging pregnant at siyang magdadala, ano kaya ang makikita nyo sa lalaki? Ba't kayo nagtatawanan? Naiisip nyo na ang lalaki ay, ano? Sa palagay nyo, yung mga nag-oopisina, tapasok pa kaya? Pero nakakita na ba kayo mga babae kagampan, nagtatrabaho pa rin? Alam nyo, binigyan ng Lord ng strength ang mga babae. Congratulations to the mothers in this place. Amen? Kaya nga, dito makikita natin na obviously, this woman had that emotional strength. Kaya nga, sabi ng kanya asawa, ba't mo gagambalain ang propeta? Hindi naman Sabbath day, hindi naman new moon. Pero ang babaeng ito, she saddled her donkey and said to her servant, lead on, don't slow down for me unless I tell you, bilisan mo, bilisan mo. Kaagad ay meron siyang naiisip na gagawin. Obviously, makikita natin ang puso ng babaeng ito that she was able to cope with the overwhelming troubles in life. Na kinakaya niya na talagang saluhin ang mga trouble. Her faith gave her the inner strength, the serenity, that unshakable foundation in the midst of great trouble. Kaya nga, why? Sino kaya ang madalas nakikipag-associate kay Elisha? Nagtatanong sa Diyos. Sa palagay nyo, sino ang nagkaroon ng interest tungkol sa Lord ni Elisha? The woman or the man? I believe this woman who invited Elisha in their home. Na maraming na-impart sa Elisha about his God. Kaya na-develop ang courage and faith sa kanyang buhay. Kung titignan po natin ang Bible, may mga heroes of faith, pero may mga heroines of faith. May mga babaeng, mga dakilang, mga bayani ng pananampalataya. Sino-sinong naaalala niyo mga babaeng, mga dakila sa pananampalataya? Deborah! Sa Judges chapter 4, she was a prophetess na sinabi nitong ni Jabin. Ang sabi niya, I think si Jabin niya, that time, hindi ako lalaban sa, at Jabin si Barak. Ang sabi ni Barak, hindi ako lalaban sa gera hanggat hindi ka sasama, Deborah. Naalala niyo yun? Kaya nga, nung time na yun, sabi ni Deborah, remember, dahil sa sinabi mo, yes, sasama ako sa gera, pero the victory will be given to a woman, and that woman was Jael. Siya yung nag-alis ng tent peg at pinatay sa pukpok ang si Sisera at that time. Now, sino pa po naalala niyo mga heroines of faith? Ha? Si Esther. Anong sinabi ni Esther? Doon kay Mordecai.
Esther, you need to defend Israel. I-annihilate nitong si Haman ang bansa natin. Ano ang sabi ni Esther? Yes, I will do that. If I perish, I perish. Kung ako'y mawawala, mamamatay para sa aking bansa, gagawin ko ito. And who? Sino pa mga babae na alala nyo in the Bible? Remember your Bible. Ha? Remember si Hannah? Sa 1 Samuel, walang anak. Nasabi niya, Panginoon, kung bibigyan mo ako ng anak na lalaki, I will give him to you. He will be a Nazarite for life. And who was the son of Hannah as a barren woman? Samuel. Amen? Kaya nga, tinawag si Samuel as from the Lord. Hiningi sa Diyos. Kaya nga siyang nag-anoint kay David and Saul. O, sino pa naalala niyo sa Bible? Mary. You know, kung iniisip ko si Mary, he saw the horrifying effect of the cross of Calvary. Nakita niya ang kanyang, sabi nga, ang kanyang dinala for 9 months sa sinapupunan niya. Pero alam niya, the Savior of the world will be her son. Pero nung nakita niya sa krus ang Panginoong Jesus, she was crying terribly. And that time she saw the agony of the cross through His Son, Jesus Christ. But you know what? Hindi kailanman nagwala si Mary para sabihin, tama na! Pero she accepted yung nakikita niya sapagkat alam niya, this man will be the Savior of the world. And Jesus saw the strength inside Mary's heart. Sino pa ang naalala niyo sa Biblia niyo? Sino pa? Remember? Mary Magdalene? Sino ang unang pumunta sa puntod para pahiran ng ointment ang katawan ng Panginoon pero hindi natagpuan dahil nag-resurrect ang Lord? The two Marys and si Joanna, I think, the other one, tatlong babae again. The first people who witnessed the resurrection were women, babae. Sila ang una nakakita ng resurrection power. At sino pa? You remember your Bible? Remember si Abigail? The wife of Nabal? The wicked person na pinagkaitan sila David? In the long run, nung nabiyuda, na pangasawa ni David si Abigail, siya yung isang babaeng naging very generous sa grupo ni David at that time. Remember si Priscilla at si Aquila ng Book of Acts, chapter 18. Si Priscilla, yung asawa ni Aquila na nag-train kay Apollos. Si Dorcas, na nananahi para sa mga mananampalataya at that time. Siya yung babaeng namatay, pero siya ay muling nabuhay. Kaya nga, these are the women na talagang ginamit ng Panginoon para sabihin sa ating lahat, women, if there are heroes of faith na men, there are heroes of faith na women. Amen? Kaya nga, dyan natin makikita na saludo tayo dapat sa mga nanay natin. Amen? Sabi ko nga, sinabi ng Bible, husband, respect and love your wife because they are the weaker sex. The weaker sex doesn't mean morally and intellectually they are weak. Physically, they are weak, but morally and intellectually, they are strong. Amen? Kaya nga salamat sapagkat napakaraming mga babae na talagang ginamit ng Panginoon. Sa Hebrews 11:35 to 35, ano ang sabi dyan? Hebrews 11:35 to 36. Hebrews 11:35 to 36. Okay? Pakibasa, ayan. Women, basahin po natin. Women receive back their dead, raised to life again. Others were tortured and refused to be released so that they might gain a better resurrection. 36, some faced jeers and flogging, while still others were chained and put in prison. Dito po makikita natin, I remember that book, Tortured for Christ. May isang babae dun
na very, sabi nga, prominent ang testimony niya. Ang babaeng to ay madalas nahuhuli ng mga communist sa China that time. At nung every time mahuhuli siya, gugulpihin siya. At sasabihin sa kanya ng mga komunista, renounce your faith. This old woman will never renounce her faith. No, I will not do that. I love my God. Pinalabas siya, nahuli siya ulit, renounce your faith. No, I will not do that. I love my God. Ginulpi siya halos to the death na siya. Pangatlong beses na nahuli na naman siya dahil nagsashare siya ng Word of God. Renounce your faith. No, I will not do that. Kill me if you want. Ang sabi nito mga komunista, tell us about your Jesus. Bakit ganyan na lang ang pagiging fanatic mo sa kanya? And you know what? This woman shared the Word of God. And these communist soldiers became a born-again Christian dahil sa patotoo ng old woman na nakaranas ng grabing persecution. And I believe, maraming mga lalaki at babaeng ibinigay ang buhay sa Diyos. Amen? Mothers, you are not a weaker sex. Physically, you are weak. Pero morally and intellectually and spiritually, you are also strong as your man. Amen? Hoy, women. Physically, you are weak, yes? But mentally, morally, and spiritually, you are strong. Like your men. Yes, kaya nga, napakalaga ito sa ating lahat. Na ibig sabihin ng babaeng ito, sa pagsunod niya sa God, exempted siya sa mga pains in this world. Naranasan niya ang pain and suffering, pero siya'y nanampalataya na may magandang mangyayari. Kaya nga natural instinct ng babaeng ito, ipaglaban niya ang buhay ng kanyang anak kahit na siya'y patay na. Itinakbo niya ang mahabang-mahaba mula sa kanyang bahay sa dito sa lugar niya hanggang pumunta siya sa Mount Carmel at hinanap niya si Elisha. Nang time na iyon, ang sabi niya sa kanyang servant, don't slow down unless sabihin ko sa'yo. And then when Elisha saw the woman, Gehazi, ang sabi niya, look, there's the Shunammite woman, run to meet her and ask her, are you all right? Is your husband all right? Is your child all right? What did the woman say? Everything is all right. Ano napansin nyo? Meron siyang pananampalataya. And then that time, when she reached the man of God at the mountain, she took hold of his feet. Gehazi came over to push her away. But the man of God said, leave her alone. She is in bitter distress. But the Lord has hidden it from me and has not told me why. Alam niyo, sa insidenteng ito, may pinakita sa atin sa karakter ni Gehazi. Mga ilang panahon, mapapag-aralan po natin, why did Gehazi had that attitude? Kaya nga dyan natin makikita, pinus niya, tinulak niya ang babae, pinalalayo niya kay Elisha, pero ang sabi ni Elisha, huwag mo siyang itulak, pabayaan mo siya, sapagkat meron siyang pinagdadaanan. Hindi man sinabi ng Diyos sa akin, pero alam kong may pinagdadaanan siya. Ano ang sabi ng babae dito? Sa kanya, sa verse 28, did I ask you for a son, my Lord? She said, didn't I tell you, don't raise my hopes? Sabi niya, di ba, sabi niya, hindi naman po ako humingi ng anak. Pero sabi ko, wag niyo pong erase ang hope ko. And then, kaagad, naramdaman ni Gehazi, this woman was struggling regarding his son. The child, dito po makikita natin, was dead at that time. Na makikita natin dito, itong babaeng ito ay nagpapahayag. There's something in her spirit, the strength inside her, na meron ibang klaseng sasaluduhan mong lakas na galing sa babaeng ito. Long ang journey niya, pero tinahak niya sapagkat naniniwala siya, there is hope in God for His own child. Alam po ba nyo, ang pinaka naniniwala kapag nagfe-fail ang kanyang anak, karamihan nanay. Ang mga nanay may ibang klaseng paniniwala. Katulad ni Enrico Caruso, son, you will be great. You will be a great singer. Kahit na sinasabi ng mundo, hindi ka magaling, ibang klase ang boses mo. Sinabi ng nanay niya, you will be a great singer, son. I will do my best para maging great ka. And that was Enrico Caruso. Kaya nga, kung merong naniniwala sa anak,
ang mga nanay naniniwala ng todo sa anak. Nakakita na ba kayo ng nanay na kahit sa sasakyan, sa jeep, sa mga public places, kung titigan ng anak, parang pinaka-Miss Universe at Mr. Universe ang anak. Di ba? Na pag hinihimas-himas ang anak, parang gandang-ganda sa anak at gwapong-gwapo sa anak. Napansin niyo ang mga nanay, ibang tumitig sa anak? Alam niyo kung bakit? Naniniwala ako dahil yung pinanggalingan ng anak ay mother at yung umbilical cord nakakabit sa nanay. Kaya may ibang intimacy ang mga anak sa nanay. At napansin nyo, hindi ginawa ng Diyos na magpipid ang anak sa pamamagitan ng daliri. Kaya naman ng Diyos, o anak, ready na. Di ba? Ano ang tawag? Finger feeding o breastfeeding? Breastfeeding. Bakit inilagay sa dibdib ng ina ang kanyang anak? Kaya nga ang sabi ng Isaiah 49, tignan nyo ang sabi dito. Isaiah 49, 15, verse 15. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. Bagamat pwedeng may ibang nanay na nakakalimot, pero malilimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Malilimutan ba? Sino dito ang mga nanay na hindi nyo nalimutan ang inyong anak? Si Pastora Josie nandito. Alam nyo, ang laman ng maraming prayer niyan, sa tagal ko nang kakilala siya, mula siya ay dalaga pa lang nung nagkaanak siya, laman ng prayer mula kay FF, kay Jody, kay Bea, kay Benjo, kay Jakey, kay Martin, lahat na yan, laman ng prayer niya. Na dito bakit? Do you believe the prayer of a righteous mother has great power in its effect? Ang panalangin ng matuwid na ina ay may kapangyarihan para sa kanyang anak. Remember that woman na sinabi niya sa kanyang anak na nagwawala? Pag ikaw'y dumating na sa desperate time of your life at gusto mo nang i-end ang buhay mo, remember the God of your mother. The great preacher happened to him. I cannot remember his name, pero Robert Schuller ba yun? I think. And then, nung time na yun, nung magpapakamatay siya dahil lumayas siya sa piling ng kanyang ina, nung time na magpapakamatay siya at nilagay niya ang 45 caliber sa kanyang sentido, nagwala siya. Pero nung time na magpapakamatay itong anak na to, naalala niya ang mukha ng nanay niya nung time na paalis na siya at sinabi ng nanay niya, remember the God of your mother. Ang sabi ng anak, O Diyos ng nanay ko, kung totoo ka, pigilin mo ang gagawin ko. Biglang merong parang humila sa kanyang kamay. At siya hindi natuloy magpakamatay at umuwi siya sa bahay nila at ang kanyang inay nakaabang sa pagbabalik niya at ang lalaking ito naging great preacher, pastor ng Panginoon. Kaya nga dyan natin makikita, the Lord gave this woman the stability of her emotion sapagkat kailangan niyang maging matatag and she showed it sa kanyang ginawa. Mga kapatid, tayo pong mga babae, kayong mga babae, binigyan ng stable emotion ng Diyos. Amen? Lastly, God bestowed sensibility in her. At dito po makikita natin ang sabi nga dito ni Elisha, tuck your cloak, Gehazi, into your belt. Take my staff in your hand and run. If you meet anyone, do not greet him. If anyone greets you, do not answer. Lay my staff on that boy's face. Ilagay mo ang iyong staff, ang iyong baston sa mukha ng bata. But the child's mother said to Elisha, sa verse 30, As surely as the Lord lives, and as you live, I will not leave you. So he got up and followed her. Ibig sabihin, hindi bumitiw ang babaeng ito. Meron something sa puso ng babae ito na alam niyang gagawin ng Diyos. Itong sensibility means the ability to feel things mentally, the ability to feel and understand emotions. Na dito po makikita natin, ang mga babae, merong ibang sensibility.
na kung saan meron silang perceiving things. Naniniwala ba kayo na mabilis ang intuition ng babae? Kutob. Sino po dito naniniwala malakas ang kutob ng babae? Alam nyo, napatunayan ko to sa maraming babae sa loob ng church. Yung asawa ay hindi pa nahuhuli na gumaganon. Alam nyo, merong mga kapatiran na nagsasabi, alam mo, kutob na kutob ko, may babae itong asawa ko eh. True enough, totoo. Na dyan natin makikita mga babae, nung kayo'y nagkakaproblema sa husband nyo, nakutuban nyo ba? Hindi. Sino dito naniniwala ang babae merong ibang klaseng discernment at intuition? Oh, ang babae matunog. Ha? Matunog ba ang mga babae? Yes. Alam niyo, ang babae may ibang klaseng intuition yan eh. Iba ang tunog niyan. Kahit sa mga anak, pag medyo nagluluko yan, babae ang nagsasabi sa asawa, alam mo, may problema ang anak natin. Sasabihin ng asawa, ikaw naman, ano ba yan? Pinaghihinalaan mo. Hindi nila alam, intuition from God yun. Malakas ang intuition ng babae. Malakas ang discernment ng babae. In short, may radar ang babae. Kaya nga mga lalaki ha, huwag kayong magluloko. Mararamdaman ng babae yan. Kaya nga, pero salamat ang mga lalaki dito tapat sa asawa. Amen? Bakit kaunti nag-amen? Ang mga lalaki dito tapat sa asawa. Yes. Sapagkat dito makikita natin, merong ibang klaseng perceiving things ang mga babae. Sabi ng babae dito, hindi ako aalis hanggat hindi ka sumasama. Kaya nga sumama si Elisha at naroon na si Gehazi. Basahin natin ang sabi sa 31 hanggang to the rest, hanggang 35. Gehazi, basahin po natin. Maganda istorya nito. Okay, 31. Okay, let's read. Gehazi went ahead and laid the staff on the boy's face, but there was no sound or response. So Gehazi went back to meet Elisha and told him, the boy has not awakened. Patay na kasi yun, hindi ibig sabihin, gigisingin lang. 32, when Elisha reached the house, there was the boy lying dead on his couch. He went in, shut the door on the two of them, and prayed to the Lord. Then he got on the bed and lay upon the boy, mouth to mouth, eye to eye, hands to hand, as he stretched himself out upon the boy's body, grew warm. Elisha turned away and walked back and forth in the room, and then got on the bed and stretched out upon him once more. The boy sneezed 7 times and opened his eyes. Wow! Napansin niyo paano mag-ministry si Gehazi at si Elisha? Napansin niyo kano kaibahan ni Gehazi at Elisha? Nung una ginawa ni Gehazi, tinulak yung babae. Pero sabi ni Elisha, no, don't do that. She was in bitter distress. And now, nung ginawa ni Gehazi, ni Elisha, sige pumunta ka, put your stop. Pero pwede naman niyang gawin na iba ang gagawin niya. Pero siguro ang sabi lang ni Gehazi, jajajang, ching, buhay ka na. Ay wala, jajajang, ching, patay pa rin. Kaya nga bumalik siya. Ang sabi niya kay Elisha, wala hong nangyari, patay pa rin eh. But Elisha, when he went to the boy's dead body, ito ay talagang dinapaan niya, eye to eye, mouth to mouth, face to face, body to body. And the boy rose from the dead. Ano ang ibig sabihin dito? Elisha's heart was so compassionate. May ibang klaseng puso siya para sa tao. And I believe the Lord is raising up more Elishas in our time who will have that love and compassion for people to the core. Na merong desire na talagang ilapit ang tao sa Diyos na hindi lang basta gagawin ang ministeryo, kundi kasama ang puso sa kanyang ginagawa.
And I believe the Lord is raising up more Elishas in our time. And we will see more miracles in our time sapagkat Elisha will rose from the dead. Sapagkat si Elisha, nung tinapunan ng patay, ay muling nabuhay ang mga patay. Kaya nga, dyan natin makikita, can you be an Elisha in our time? Sino dito ang pwedeng maging Elisha in our time? Na pagagamit sa Diyos. And I pray, yung sensibility ng babaeng ito, ginamit ng Diyos. This woman ay may ibang klaseng puso na hindi niya kailanman iniwanan si Elisha na bibitawan ng ganun-ganun na lang ang panalangin niya. Sapagkat mothers can perceive things ahead of time. She knew in her heart, my child will be born. I will rose from the dead. Na siya'y babangon mula sa mga patay. Mothers, many times, hindi maintindihan na anak, kontrabida kayo. Sino dito ang mga anak na minsan ang feeling nyo sa nanay, kontrabida? Ay wala. Pag nagpaalam kayo, umuo ang tatay, umayaw ang nanay. Pag sinabi na anak, Daddy, magbo-boyfriend ako, mag-girlfriend ako, sasabihin ng daddy, okay lang. Sasabihin ng anak, ng nanay, hindi. Kaya minsan kontrabida ang nanay. Di ba? Pero alam pa niyo na many times may nakikita ang mother na hindi nakikita ng father. Totoong-totoo yan. Totoong-totoo yan. Nakikita ng mother ang mga things na hindi nakikita ng father. But still, remember this truth. The mothers are the one who cradle even the great men in the throne. Sila yung naglagay, nagkarga sa mga lalaki na nandun kahit sa trono. Sapagkat maraming nanay nag-alaga ng mga great men of faith at mga great men na leaders ng bansa. Amen? Kaya nga, God is so good. Many times, akala natin ang mga mother ay ganun lang ang tingin. Subalit, mothers, you are the heroes of faith too. Amen? Today, we are celebrating the Mother's Day. Itong nanay na ito, nabuhay ang anak dahil sa kanyang perseverance at paniniwalang muling mabubuhay ang kanyang anak. Kaya nga, ginamit ng Diyos ang istorya ng Shunammite woman para makita natin, women of God, as you persevere in prayer for your children, miracles will happen to your family. Amen? Na huwag tayong bibitiw sa pananalangin sapagkat maraming mga anak ay kikilala sa Diyos dahil sa patotoo ng mga magulang. Naalala ko si Ate Presi mainit nung time na ang mga anak niya ay maliliit. Sa dining table, naalala ko yung ginagawa niya. Yung mga anak niya, sasabihin niya, anak, meron sa ilalim ng plato mo. Pagbukas, mga verses sa Bible. O kaya mga quotations sa Bible. At hindi nakakapagtaka, nag-raise up siya ng isang pastor sa kanyang lahi. And you know what? Sa June 11, night, sa gabi, magsasalita rin si Pastor Junjun sa lugar na ito. At makikita nyo kung ano ang halaga at impluensya ng nanay sa mga anak. I just pray all the mothers in this place ay talagang panahon nila ngayon, saluduhan natin ang mga nanay natin na nagsasakripisyo para sa ating lahat. Amen? Palakpakan nga po natin ang mga nanay natin. Praise God for the mothers. Tingin lang nyo, iyakin ang mga nanay na yan, pero matatatag yan. Amen? Salamat din sa mga asawang naniniwala sa kanilang mga asawang babae. Amen? Huy! Mga husband, naniniwala ba kayo sa inyong mga wives? Praise God. Salamat.